mga kapone, magandang umaga po. So, kumusta ang buhay-buhay? Okay lang po. Okay lang. Okay naman. Okay naman. Wala kang pasok ngayon? Wala po. Pag alas 3, pag Martes, alas 3 sa madaling araw lang po hanggang alas 6. Ang aga nyo pala gumising, ano? Po, mga alas 7. So, tulad niya yung oras na wala na. Wala na. Pag Merkulis at saka Lunes, Biyernes, mag-iikot-ikot kami po para pasok. Ang trabaho mo pala ay Garbage collector. garbage collector ng Barangay Balod. So, regular naman yung ano nyo, yung trabaho at saka yung income, ano? Yung trabaho, hindi po regular. Ay, hindi yun. Opo. Sa ano yan, Yung sahod, okay naman po. Inaano naman yung buwan-buwan na sahod. Bali yung city government yung nagpapasahod. bali naka-assign sila sa Barangay Balod sila. Naka-assign sila. Kala ko yung barangay yung nagpapasahod. Hindi po. So, kumusta yung mga anak mo? Okay naman po sila. Ilan yung anak mo pala sa unang asawa? 5. Nag-aaral. Nag-aaral po sila. Kalingat nga tapos doon sa Surok. Tapos mayroon sa Iso. May college na. Opo, babae. Ano yung course niya? Yung nagluluto. Culinary. Or ano bang tawag yun? HRM. Opo, Maganda yun. May college na pala. Buti na susustain mo yung... second year college. Nakakaya. Yung trabaho ko, hindi naman forget nag-asawa ako. Yung nagtrabaho ako na hindi ko inaano doon yun. Lahat sa kanila yung mga anak ko. Doon sa una mong asawa. Opo. Ibig sabihin, hanggang ngayon hindi mo pa rin sila kasama? Hindi po. Nakakahiya naman pas kasi po kung iano ko dyan sa bahay niya. Bahay nila ng nanay ni Tita Wanda. Gusto ng mga anak ko sumama sa akin. Kaso sinabihan ko naman sila hindi pwede kasi hindi naman sa amin yung bahay. Yung may-ari yung nanay ni Tita Wanda. Pwede pong malaman ano po ang status mo dun sa unang asawa mo? Yun lang, yung problema ko na mahirap lang siyang palagi na lang away gabi-gabi. Yung maingay palagi yung kahit hindi pa kami nagkakakilala ni Tita Wanda, gano'n na rin yung samahan namin. Maliliit pa yung mga anak ko, pati yung piyanan ko dati, sinabihan ko na di na magtatagal talaga. Iiwanan ko talaga yung anak nyo. Pati yung panganay ko na babae, sinabihan ko din. Okay lang sa asawa mo? Okay lang. Na maghiwalay kayo? Opo. Pero wala siyang asawa ngayon, walang kinakasama? Mayroon po, pero ibig sabihin hindi sila nagsasama sa isang bahay. May mga anak din yung inaano niya doon sa bato. Paano yung ng mga anak? Yung halimbawa gusto mong puntahan, paano yung setting ninyo? Yung mga Di anak. ba nasa kanya yung mga anak mo? Okay lang naman sila, nandun lang naman sa bahay. Okay lang napuntahan mo? Natutuwa nga sila, nandun ako palagi. Gusto nga nilang nandun ako palagi kasi wala naman. Kahit pamasahe, wala. Hindi naman lingguhan yung sahod ko. Kung lingguhan, okay, napupuntahan ko. Bali yung anak mo, nandun sa asawa mo sa barangay Surok. Medyo malayo nga pag halimbawa man na araw-araw pupuntahan. Araw-araw pag nakakaano ng konting pamasahe, nagpupunta doon. Pero nagbibigay ka pa din? Opo, nagbibigay Ikaw pa ako. din yung nag-susustento? Opo, yung pag-aaral nila. Pero yung asawa mo, nauna? Nag-ano din, tumutulong din. Yung sabi lang niya, magtulungan na lang tayo, ganun na lang. Kung hindi na tayo mag-ano sa isa't isa, magtulungan na lang tayo para sa mga anak natin. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Ngayon, graduara yung pang-apat ko na anak, graduara siya sa Barangay Surok. So at least, sa kanya, no? Okay lang. Kumbaga, walang problema. Nag-birthday nga sila po ng 14, pinapunta ko doon. Pumunta dyan sa bahay nila Tita Wanda, yung dati kong asawa, kasama yung anak ko na may birthday. Hinihingian ako kasi wala naman akong pera. Nagkupra siya ng nyog. Siya ng konting ng anak niya. Sabi niya, pumunta ka na lang dito. Pumunta ako doon.
Nag-ano sila ng pansit. Ipon-ipon kami lahat doon. Iniintindi ko naman yung para sa mga bata. Kasi pag kinalaban ko yung tatay nila, akong kakalabanin ng anak. Kumbaga, tinatrato mo na lang din na mga consider as mga anak mo. Kasi pag inano ko yung tatay nila, pinatulang ko yung ano nila, igalit sa akin. Ako rin nagkakalabanin ng mga bata. Sabi ko, ayaw kong magalit yung mga bata sa akin kasi total respeto na nila ako ngayon. Okay kayo sa mga anak niya? Walang problema. Sila anuan ng mga anak niya. Gusto ko na kung sa inyo. Doon sa tatay ko po. Mas maganda pa ko ano sa amin. Ganun pala ang setting. At least tanggap ng mga bata. Tanggap na po. At saka walang Saka problema. po yung yung namatay yung tatay ko, nandoon naman niya, nandoon yung tatay ng mga anak ko. Nagtutulong-tulong sila, wala namang silang masabi na bakit nandito ko, wala. Ano naman sila, okay naman yung ano nila. Sabi Tanggap lang si Tita Wanda ng mga anak niya. At sabi saka lang ng asawa ko noon na kung yan ang gusto mo na hindi na tayo wala akong magagawa, ayusin mo na lang daw sarili mo at tulungan mo na lang daw ako sa mga anak natin. Sabi ko naman okay. Suporta ako. Hindi ko sabihin hindi ako susuporta sa mga anak ko talaga yun. Susuportahan ko talaga. Kaya ka nagtatrabaho para sa mga anak mo. Opo. Kahit pagit nandyan kami, nakikisama sa bahay nila Tita Wanda, nag-ano din ako sa mga anak ko. Hindi ko masabi na yung pera ko na sinasahod nagtatagal sa akin. Hindi. Pinahati-hati ko dyan sa ano namin. Niyayaya ko nga sa kanya. Punta mo yung mga bata, baka kung ano doon, pangangailangan, sabi ko niya. Aga naman siya pumupunta doon. Pag sinabi ko, ikaw, puntahan mo na yung mga bata doon, kung ano na, may mga kailangan doon. Ilang taon na kayong nagsasama ni Tita Wanda? 3 years na. 3 years na. Matagal-tagal na din, 3 years na. So, sa pagsasama niyong 3 taon, ano ang masasabi mo kay Tita Wanda bilang asawa or partner? Nagpapasalamat lang din niya ako dahil natanggap niya ako kahit may mga anak ako na 5. Yung mga anak ko, suporta lang siya sa akin kahit nagkaganyan ako sa pamilya ko. At nag-ano din ako na humihingi din ako na pasensya sa mga anak ko at sa mga naging asawa ko noon. Okay lang naman si Tita Wanda, wala akong problema sa kanya nung 3 taon na pakikisama ko sa kanya. Mabait si Tita Wanda. Opo, sasagutan kami wala. Hindi kami nagkakasagutay kahit kailan. Kasi yung 3 taon na yun. Bali pang ilang asawa mo si Tita Wanda? 2 lang po siya. Kala ko. May iba pa. Kung iwanan niya ako ni Tita Wanda, hindi na ako talaga siya ayoko na. Ayaw mo na. Promise talaga. Anong nagustuhan mo kay Tita Wanda? Wala naman, mabait lang siya. Mabait siya. Wala ako pa siya nung nagkasal sa kanya. Wala kang nagustuhan sa kanya? Mabait lang siya yung iba. Sir. Mabait Hindi naman lang. yung mabait siya sa mga anak ko Sa mga talaga. anak mo. Wala akong masama. Kahit anong trabaho niya, pinapasok na lang niya. Oh. Para makakita lang ng konting ano. Sabi nga ni Tita Wanda na talagang yung sideline mo sa sementeryo. Yung nagkukuha ng mga buto, yung may ililibing tapos papalitan ng bago. Tapos yun yung ginagawa nyo ng isa mong kasama, si Kuya Aman. Mga taga-kapusan ito dyan. Pag mayroon magpapabukas, ayaw naman nila eh. Hindi nila daw kaya. Hindi nila kaya. Sabi naman ng mga dito mayroon mga kaya yan kahit ano pa yan. Pinupunta na kami doon. Kasi pag ganyang trabaho parang hindi siya common, Tsaka kung hindi malakas yung sikmura mo. Pati paanuhan ng ano yan. Hindi. Dahil minsan may nabubuksan din na medyo fresh pa. Yung may amoy talaga. Minsan nga, nung una kong yung unang sama ko kay Kuya Aman, para akong hinihila nung gabi. Sabi ko, sige lang, sabi ko, basta't marangal na nung mga ilang araw na, mga puinong palagi na. Anong tawag dyan sa trabaho nyo? Yan ba yung sepulturero? Hindi yan, sir. Iba naman yung sepulturero. Kumbaga sa kami lang yung kinukontrata dyan. Tagabukas ng mga nicho. Tagabukas. Inaano ko pag binubukas ko yung nicho,
binubutasan ko muna. Bakit? Pagbutas yan, umaano muna kami ng kasama ko. Sabi ko, layo muna tayo para umano yung singaw. Sisingaw siya. Kasi maano yung unang singaw nun eh. Masyadong matapang. Kasi na ano yun, sarado. Pag singaw niyan, kasama yung mga formalin. Yung mga gamot na nilagay at saka yung amoy din. So yun yung technique niyang bubutasan muna bago niyo tanggalin talaga. Pagkabutas na niyan, titibagin ko na lahat. Ilang taon mo nang ginagawa yung ganun? Yung mga 3 taon na yata. 3 taon na. Ano yun, part-time lang, hindi siya araw-araw na may ganun. Pag may meron lang magpapatanggal. Yun lang. Magkano naman ang kinikita mo? Kasi pinapakya namin mga 4,000. Pag medyo mga hindi pa iba, minsan na lang 2,000. Sige, sabi ko, hindi naman yung iba. mga kakilala, naghahati na lang kayo. Sabi ko, ang importante yung kasama ko kasi matanda na. Ano yung pinakamatinding experience mo sa pagbubukas ng mga ganyan? Yung buo pa. May buo pa. Buo na tao pa talaga binuksan ko. Mga 8 years na. Tapos binalot ng packing tape. Tapos meron ba kayong ginagamit na mga safety gear? Binibigyan kami ng gloves. Ang problema, pag ginano ng gloves, parang yung gloves din na tatanggal din. Na-slide kasi madulas. Sabi naman ng kasama ko, wag na tayo gumamit ng gloves. Kamay na lang. Sige, sabi ko. As in kamay talaga, walang protection. Pagkatapos nun, nag-ano na lang kami ng alcohol. Binibigyan sila ng alcohol May na alcohol papatanggal sa kanila. Unang-una talaga, humihingi kami ng alcohol. Bago kami magtanggal ng buto, ano muna tayo, sabi ko, binibiro ko, paligo ka muna ng alcohol para hindi tayo kumbaga kahit ano pa man yan. Yan pala. Pagkatapos magkuha, pag-uwi sa bahay, di na ako pinapapasok nito. Huwag ka muna pumasok pag hindi ka pa naliligo. Kailangan maligo muna. Mamaya siyempre may sakit yung namatay, di ba? Madadala yung bakterya. Tawa yung kasama ko, sabi ko, sigurado naman di ka papapasukin yan. Natural, sabi ko. Sa labas na lang muna ako, sa talaga ako papasok dun sa loob tapos na maligo. Sabi ko sa kanya, kailangan magmas siya. Oo, face mask talaga. Kasi yung amoy daw, dumidikit lang sa mask na nila yung ganon? amoy. Nanay Luisa nagbabasura, ikaw nagano ng mga buto. Nagtatanggal ng buto sa mga nicho. Opo, tapos minumura pa kami ng mga may-ari ng basura. Kasi po yung po namin, i-announce po namin, no collection, no segregation. Yung ibang mga tao hindi naman nakakaintindi. Pinagagalitan lang kami, ano bang patrabahuin nyo kung kami pa ang magsisegregate. Sabi naman sa City Hall, yung trabaho nyo, pagkulikta ng basura lang, pagkuha ng basura, hindi pagsegregate. Hindi nila sinisegregate ng mga... Ano na linalagay sa basura. Dapat hindi ganun. Yung mga kakanin na hindi na mga pinakain galing sa kusina, inahaluan pa nila ng mga diaper. Dapat nakasegregate para malinis at saka hindi sabi ng makalat. basura na nga, lalong basura. Kailangan kung yung basura natin, pagit basura, kailangan malinis din yung basura natin. Maayos, nakahiwalay yung nabubulok, yung mga lata. Kasi cover coat yung lagayan namin dun sa loob. Sa may baro. Kaya minsan doon nag-check up, kailangan malinis talaga doon. So maaga ang gising nyo, alas 3, no? Pag Martes, sinasamahan ko yan. pag Martes, pag Huwebes, pag Sabado, alas 3 na madaling araw hanggang alas 6. Ako kagagising yan pag alas 3. Ganun pala. Sabi ko, mag-ano na kayo, magsisigregate. Pag Lunes, hanggang tanghali, alauna, natatapos kami, nagkukabasura alas 2. Minsan kung mabilis yung driver namin, alas 2, tapos na kami. Nung nagsasama kami sa trabaho nito, doon sa garbage collector, alas 9, tapos na kami. Tapos na. Okay. Ano yung di ba sa basura, minsan may nakukuhang something special or mga pwede pang magamit. Ano yung may nakuha ka na bang ganon? Opo, may mga relo. Okay pa. Tapos,
Yung ginagamit ni Tita Wanda na kulay itim doon din po nakuha. Galing sa basura. Minsan yung mga damit na maayos pa, kinukuha namin. Kahit madumi-dumi na, linalaban lang namin. Tapos mga tsinelas. Yan o. Walang ginto. Wala po. Wala pang nagtatapon ng Wala ginto. po akong nakita simula nung pumasok ako Yung nandun dyan. pa Wala akong nakita. Hindi pa masyadong sinisegregate yung basura. Minsan may nakakaano doon. Baka mga pansi yung mga tubog lang sa ginto. Wala Minsan po nga yung akong may nakita. relo pa, nakalagay pa sa box. Siguro yung mga, kumbaga sa naglilinis ng bahay, parang naisasama nila. naisasama. Tsaka yung iba doon siguro mga ayaw na nilang gamitin or galing sa mga nawala din na kamag-anak, Opo. dinedispose nila. Pero hindi namin tinatapon. Kung tinatapon nila, inaano namin kasi Kinukuha sayang. yung Opo. sayang. Kahit yung damit, Opo. lalaban lang naman yun, ibababad eh. Lagyan ng Clorox. Yung mga suot-suot po mga damit galing po yan, yung mga tapon-tapon na mga damit yan Ay, sa ganon. yung mga magaganda yung mga bahay. Yung mga mayayaman. Opo, yan po ang nagtatapon. Itong damit mo, Galing po doon. ha? Galing po doon sa basura. Galing sa basura. Linalaban lang po. Yuki po, Yuki. Yung pangalan namin dyan. Okay. Opo. Galing basura. Ako kasi may mga nagtitinda ng ukay-ukay, tapos hindi na didispose, tinatapon nila Kahit hindi mga ukay-ukay, yung mga hindi na nila ginagamit, okay. Okay. Opo. Yung Ganun lahat ng mga pala. katrabaho namin, pag sabi, galing sa yung mga suot nyo, galing Yuki po. Ganun po. Kasi pag sinabi mo galing basura, baka siya, siya. Sipin na madumi Sayang Kaya naman. sabihin nyo na lang. Pag At least- tinanong ko, Yuki yan. Mga chinilas, minsan yung mga pambata na mga damit, yun, lalaba ko, inano ko sa mga anak ko. Maganda na rin yun. Ganun pa man, marangal yung trabaho ninyo. Sipag-sipag lang. Tingnan mo, makakatapos na pala yung isang anak mo. Third year college na po. College na po yung isang pangalan. Yung isa magka-college na, yung isa naman mag-third year May college. ano na po ako, may grade 9. May grade 9 na. Mga grade 10 na po. Supportive naman si Tita Wanda sa mga gastusin ng anak Supported mo. naman siya. Tinanong ko, Sa pangunaga. sabi ko sa kanila, magtapos kayo. Dahil pag nakatapos kayo, sa inyo lang naman yan. Basta susuporta lang ako, sabi ko. Kung anong mga pangangailangan, tanong nyo lang sa nanay nyo. Kaya ano ba? May asawa ka dati? Ano lang, para akong, parang kung titingnan ako, kung hinog na, parang saging lang. Paano hinog na? Kung pupunta lang dyan, pag oras na ng sahod. Yun yung ginagawa sa'yo ng una mong asawa. Pero may anak kayo. Wala din. May siya mga anak din. May mga anak din. Kaya nga, pag doon, pag sasahod ko, mga dyan. Mga ilang araw na naman, mga ilang araw, pag wala ng pera, alis na. Pero nung nauna pa, meron ka pang naging Wala karelasyon? na, yun lang. Isa lang. Kaya nga sabi ko, maghahanap kaya ako ng, yung talagang mag-ano sa akin, mamahal. At saka magpapatino. Bakit dati hindi masyadong matino? Hindi naman, walang direksyon yung buhay ko doon. Walang direksyon pag walang kasama, ganun. Kasi, pupuntahan lang ako, sabi ko, parang ano lang ako yata nito Sabi ko, maghahanap ako ng talagang asawa na andyan lagi ng kasama. Ngayon, si Ate Luisa, Walang problema. okay naman yung pagsasama ninyo. At saka napatino ka ni Ate Luisa. Anong mensahe mo sa kanya? Basta, dito lang ako lagi, walang problema. Ay ano natin yung mga bata. Sa pagsisikapan natin yan makatapos. Lagi lang akong dito nakasuporta. Totoo ba yan, Ate Luisa? Nakasuporta siya? Okay. Sa financial man or sa lahat ng aspeto? Opo. Sobra, sir. Sobra. Kasi sabi ko, nagmahal ako nung may anak. Siyempre, minahal ko yung nanay, mamahalin ko rin yung mga anak. Talaga, Tita Wanda? Kasi ganun ako. Totoo. Ganun ang anak ko. Opo yan, sir. Sabi nga niya, Paano yan sa may mga yung anak ako. anak ko na pang-apat, nandyan. Mm. Na kasi, kaya gargraduar sila, mag-ano ng, ano yun,
toga. Nandyan 2 araw yata sa bahay. Di naisip ko, wala pa naman ako pera dito ka muna. Sabi ko, maghintay ka muna. Yun, hindi siya nagpunta dito, gumawa sila ng bomba, yung Puso. pinsan niya, opo. Gumawa sila, ng konti, binili ko ng masusuot niya sa graduation, yung itim na sapatos, na itim na tapos yung damit na puti, medyas. Tapos yung na problema na lang, yung hinihintay na lang kung anong pizza yung nila. May So yan isusuot naman na pala. siya. Very supportive si Tita Wanda. Yun na lang ang gawin mo. Malay natin, darating yung time pag nakatapos yung mga anak ni Ate Luisa. Pero pinagsabihan ko yung mga anak ko na kahit hindi nyo totoo na tatay, mahalin nyo Mahalin yung nyo. pangalawa yung tatay. Kung mahalin nyo kasi yun ang ng mga sa inyo na para sa eskwelahan. Yan ang nagbibigay sa inyo sa yung mga baon nyo, yung mga bag nyo ngayon na naman, i-enroll na naman o papasokan yung isip ko na naman. Lima kaya yung mga pinapapardi. Oo, 5 sila, no? Kaya kailangan dubli kayod. Oo. Kahit paano, at least naman, yung mga pangangailangan ng bata na ibibigay. Naibibigay yung mga pangailangan nila. Huwag lang kayo magsabay-sabay. Basta Namatay yung tatay ko, kaya hindi siya pumunta dito, sir. Hindi siya talaga makaalis-alis doon kasi marami talagang ginagawa. Kasi wala namang tumutulong sa amin doon. Kami lang naman yung 3 kong kapatid. Ako ang panganay doon. Hindi naman ako makasa sa mga kapatid ko kasi mga bunso ko silang mga kapatid. Sabi ko, magpaalam ka doon kung hindi ka makakapunta roon. Sabi ko Hindi sa kasi kanya. nagsasabi sa amin. Nung Nagulat na lang kami na nung namatay ng tatay ko, nagpunta-punta kami dito sa bayan, sabi ko, dumaan tayo doon sa kay sir, pagpaalam ka lang na gano'n. mismo tutulak sa Sabi ko, para Oo, naman kasi hindi ka ma- nagsasabi sa akin. Kaya hindi ko alam kung anong nangyayari. Para naman alam nila kung saan ka nandoon. Sabi Oo. ko. Mahigit 1 buwan din na hindi ka namin nakasama. Kaya sabi ko, wala din akong kung pag-aanuhan ka ni sir, pagagalitan. Kasi basta tinuruan na kita na pumunta ka doon, magpaalam ka. Wala naman yun. Naintindihan naman namin yun kung meron kayong mga gawain. Kasi minsan, alam nyo ba, dahil nga nakikita na kayo sa vlog, syempre, hinahanap kayo ng mga viewers. Kaya wala namang problema sa akin kasi naintindihan ko na may mga trabaho din kayo. Yung last ko na pinanganak ko yung anak ko, pinagsabihan ako na hindi ka na pwede magpabuntis kasi yun daw ang katapusan ng buhay ko. Ay, sabi. Opo. Bakit May maintenance na po ako, sir. Sa high blood. high blood ka? So, hindi ka na pwede palang magbuntis. Pero, ilang taon ka na? 42. Ay, 41. 41. Opo. Opo, 41. Kaya pala, Tita Wanda, So, kahit wala, okay lang. Basta important, sabi ko, Pero nakikiusap hindi ako naman sa importante kanya. yung yan. Sabi ko sana hindi natin. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman importante. At least nga may 5 tayong anak agad. May 5 agad, Basta sabi ko, huwag ka lang mawawala. Kasi ikaw yung sabi ko ikaw yung taga-suporta sa akin. Oh, maselan pala pag ganito na, na high blood at saka pang-5 na yun. Kasi po sir, yung ko daw, yung may bukol daw yung matris ko, kaya hindi na yun. May bukol yung matris mo, kaya hindi na pwede. Sabi ko, magkakaanak na, tapos mawawala ka naman, nandiyan yung bata, wala rin. Sabi ko, wag na lang. Okay na yan para sa ni Nanay Luisa. Hindi naman Sa kita, sabi safety. ko, hindi naman kita iiwan hanggang na yan. Kasi kung siya mang mauna sir, sa hindi naman natin akalain yung mga, hindi naman natin galagado naman yung mga punta natin, di ba sir? Hindi ko na rin siya pababayaan kahit anong mangyari. Siya na yung mo, Opo. karamay sa buhay. Opo sir. Sabi ko, magtulungan lang tayo. Yun lang ang hinihingi ko sa kanya. Matagal ko ninano sa kanya na sabi ko,
mangupahan. Kung mag-uupa ako, anong iano ko sa mga estudyante ko? Wala rin. Maganda na rin yan dyan. Kung mangupahan kayo. Kung makikisama na lang ako, makikisama na lang ako ng maayos. Doon sa bahay ng nanay Opo. niya. Wala namang problema sa nanay niya. Mabait naman si Opo, nanay. mapagmahal sa Mapagmahal. Yan dapat. Parang kami ang umaano Mapagmahal kay sa nanay. akin. Parang kami na ang umaano kay nanay. Alagang-alaga ko si nanay niya. Mabait pala si Mahal nanay ko din Luisa. nanay niya. Mas ano din sa magulang kasi bata pa ako na wala na ako nanay. Wala ka ng 12 nanay. years pa lang. Maliit pa lang. Basta kung meron kang trabaho, magtrabaho ka, ano. Kasi yung sa atin naman, di ba, sabi ko sa inyo, volunteer ito. Wala ako laging nabibigay. Makapagbigay man ako, hindi lagi. Siyempre, ang ating mga sponsor, hindi naman din pwede na umasa tayo doon. Kung ano yung binibigay. Kahit Inaano walang ko lang sahod, naman basta yan, maganda sabi yung ko. samahan, okay lang. Yun naman yun. Tsaka nakakatulong Importante. tayo. Opo. Sabi ko nga po, kung mataas lang yung ating revenue, yung ating views, edi sana lahat ko kayo kinupkup. Nakikipag-anuhan pa sa akin. O, di ka ako kung maniwala. May ano ka yan. Sabi ko. Sabihin mo ano yan, pagmamahal namin sa ating kababayan pag may nagtatanong. Kasi lahat naman yan, sila Madam Olga. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, priority nyo yung para sa inyo, yung trabaho nyo. Kung meron kayong trabaho, kahit hindi kayo magpunta dito kasi may income yun. Kailangan nyo magtrabaho kasi para sa pamilya. Kahit man mahirap yung sitwasyon, nagagawa mong magpaaral pa ng 5. Opo, yung kumanta dito, yun po ang panganay ko na babae. Anong ating Opo, singing yun contest? po ang Kumanta? Sino? si Maria Leslie. Nakasali ba siya sa finals? Wala hindi sa ano. Hindi. Mag-practice pa siya, sabihin mo. Baka magkaroon tayo ng singing contest ulit sa September. Anak mo pala yun. Yun po, anak ko, yun po ang Kinabahan. college ko. Yan. Thank you Tita Wanda at Nanay Luisa sa pag-share nyo ng kwento ng buhay ninyo. Ano kaya yung pwede nyong small pangkabuhayan na pwede nyong gawin? Baka sakaling makatulong sa pagdagdag sa kita ninyo. Yung naiisip nyong madali. Yun lang yung kahit ano lang ng maliit na tindahan. Bala ko magbumili ng baboy. Bibili kang baboy. Opo. Kung may ano na ako na pera na sobra para sa ano ng mga anak ko para makatulong. Nag-negosyo kami ng tulad ni Mami Lee. Magaling din to magluto eh. Nagkakarinderya kayo. Opo, nung nakapasok ako ng trabaho, hintawan ko po magtinda ng... Sino ang nagluluto? Siya, Tagaloto. Akala ko ikaw. Minsan assistant lang ako. Tagahiwa ka lang. Parang si Mami Lee tagahiwa. Si Kuya Goring nagluluto. Ano yung naiisip nyo na pwedeng makatulong sa inyo na pangkabuhayan? Kasi di ba sabi mo ang pasok mo naman 3 hanggang 6 pag Martes at saka Huwebes at saka Sabado. So libre ka ng Tulad ngayon ito, libre na siya hanggang hapon. Oo, yan para meron kayong pagkaabalahan. Ano yung naiisip mo? Kasi ngayon naisip ko kasi pwedeng mga barbecue, pwedeng palamig, yung mga halo-halo, or meron na yata naghahalo-halo doon. Meron na po doon. Meron na. Opo. Ano yung pwede yung pagkakitaan? Kami nga noon siya nagluto-luto. Palaging ubos yan doon sa amin. Luto-luto. Gusto niyo yung ganon, karinderya or baboy, ano? Gusto ko po yung baboy para Saan ka naman maglalagay ng kulungan? Nag-ano po ako dyan sa tita niya. Dito lang din po sa Kampisaw. Dito lang. Opo, doon. Doon sa Mami. May bahay doon na pinapaupahan na sa amin. 600 yata yung po yung upo. Yung upa. Yun na po yung inaano ko, mag-ano ko ng baboy doon kasi maganda doon lagyan ng baboy tsaka mag-ano ng mga tanim. Maluwag din yung lupa, pumapayag naman doon. Malapit sa pinabahayan kay Mami Lee? Oo, malapit doon. Maluwag naman po din taniman ng mga gulay at saka mag-aalaga ng ano. Tulad ngayon, wala akong paso. Kina Mami Lee yung likod, yung bakante.
Yung ano doon. May bahay pa doon? Oo, yung andun yung ano ko doon. So, mas gusto mo yung baboy. Kaso, ang baboy ngayon, mababa ang kuha. Opo, yun lang, sir. Yung kay Pepa, lugi siya. Binili lang ng 10,000 yung mahigit 80 kilograms. Oo, dahil nga sa, hindi ko alam. Pag bumili ka naman sa palengke, ang mahal ng baboy. Pero pag bibilhin nila, napakamura. May ano din po doon, sir, yung sa bahay nila Tita Wanda, yung may maliit na kubo-kubo doon sa gilid. Hinayos niya po doon, kaso butas-butas lang po sa taas. Sa gilid, okay. Yun po ang balak namin, sabi ko, pag magkapera tayo, kagawin natin tindahan yan para minsan dito na lang tayo matutulog kung Oo. ano Pwedeng tayo. tindahan na lang muna. Sana yan. Or yung mga mabilis, yung mga pang merienda, habang may free time ka, di ba? Magaling din to mag-ano, sir. Masarap mag-ginataan. Masarap ka maginataan. Oo, pwedeng ganun yung mga ginataan sa hapon. Ubus-ubus yan palagi doon, sir, sa amin. So ganun na lang, mga pang isnak-isnak ang itinda mo. Huwag yung sari-sari store, hindi mo ano. Kasi ang dami na natin binigyang sari-sari store, nagsara. Magaling din to mag-ano. Depende lang siguro kung madiskarte ka. Opo, depende lang yan, pakikisama sa tao, sir. Magaling to mag-ano, sir. Yun lang po yun. Magaling mag... Pag puro magaling, dapat ikaw din magaling. Hindi lang siya. Kailangan kayong dalawa magtutulungan. Oh, Minsan pag sige. hindi na kayang magluto, ikaw na magluto. Sabi ko, sige. Naisip nga namin nila Tita Mayang yung 45 days na manok. Kaso ang ano naman, walang paglalagyan. Dahil malangaw din. Okay lang kung kagaya ng kila Madam Olga na malawak, walang kapitbahay. So yun na lang yung pwede nyong gawin. Para kahit papaano makadagdag habang ito, kagaya yan, wala kang ginagawa pagkatapos ng trabaho. Tinda-tinda, kung ano makatulong sa inyong mag-asawa. Okay? Opo, sir. Basta tulungan mo Tita Wanda, no? Siyempre, sir, kapag ako. Talaga lang ha, kasi bibisitahin namin. Walang problema, sir. Kasi ako pa mismo ano. Yan, meron siyang pinapabigay na 5,000 pesos. Wow. Okay? Basta pagsisikapan natin. I-update ko ito. I-vlog ko kayo doon kung nakapag-start na kayo. Para ito ay tulong sa inyo. Lagi ko itong pinapaalala sa mga tinutulungan natin. Pahalagahan yung mga tulong ng ating mga sponsor kasi pag nakikita nilang marunong tayong magpahalaga, mas lalo silang natutuwa at marami pang blessing na darating sa atin basta nagsisikap tayo. Okay, ayan. Kaya ko kayo pinapunta dito para iabot itong pinapabigay ni Tita Mayang. Ayan. Ba't parang malungkot si Tita Wanda? Na-pressure yata sa pagluluto. Nabigla, sir. Ha? Nabigla. Ikaw Nanay Luisa, okay sa'yo yun. Masaya po, sir. Masayang-masaya. Salamat po sa lahat ng tumutulong po sa Team Pony. Kay Tita Mayang. Kay Tita Mayang. Maraming salamat po, Tita Mayang. Sana po mas marami pang blessing ang dumating sa inyo. Ingat lang po dyan. Para maumpisahan nyo, ayan, ito ang pagmamahal ni Tita Mayang. Sino ang hawak? Ayan, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ayan, 5,000 pesos. Pang ano yan? Pang start ng business ninyo. Lahat naman ng business nag-i-start sa maliit. Nasa atin na lang yan kung pagsisikapan natin, lalaki at dodoble pa yung mga pwede nating business. Yan, diba? Maraming blessing na din yan kahit pa paano. Umpisa ko muna po, sir, sa barbecue. Barbecue. Opo, magpapaturo ako sa nanay niya. Marunong ba yung nanay niya? Opo, sir. Para naman mayroon din siya. Kawawa naman kasi po, sir. Si nanay ni Wanda. Opo. Oo, magtulungan kayo. Yun naman din Mahal yung ko gusto ni nanay Tita niya. Mayang. Mahal ko yan, sir. Tapos yung mga isnak-isnak. Opo. Yung waffle. Waffle. Yan sa gilid ng kalsada. Kasi yung bahay ninyo doon, nasa gilid ng kalsada, maraming napapadaan, di ba? Tulungan kayo ha.
Palalagoyin po namin yan, Tita Mayang. Ayusin mo, Tita Wanda, ha? Baka maya kainin mo ng kainin ng ipulutan mo sa tuba ang barbecue. Akong marireward dyan. Mga award ka. Ito palagi gumaganon lang. Nalalaki lang ang mata. Alam ko na yan. Maraming salamat po, Tita May. Naiano ko po sa barbecue yung umpisa ko. Okay, sige. Titikman natin yung luto yung barbecue. Basta, ang technique lang dyan, huwag nyo masyadong taasan ang price. Tapos, dapat masarap. Hindi man yung sobrang sarap. At least, tamang panlasa. Kasi may mga nagluluto na sobrang tinitipid na halos wala ng lasa. Siyempre, hindi ka na presyo pa yung mataas pa. Ang mangyayari niyan, hindi nababalik. Matikman isang bisis, tapos sasabihin, kulang ng ganito, ganyan-ganyan, tapos mahal. Hindi na sila babalik. Ayusin nyo na lang. Siya dapat malinis kasi pagkain yan. Laging naka-gloves, naka-hairnet, tsaka hanggat maaari naka-ano yung food. Laging, paypay para hindi dapuan ng langaw. Okay, sige. Ayan, maraming salamat mga kaponi. Yan, isang blessing na naman po. Bigay ni Tita Mayang para sa mag-asawang Nanay Luisa at Tita Wanda. Salamat po mga kaponi viewers. Thank you sa inyong patuloy na suporta. Continue to share and like our videos. At the same time, don't skip ads po para sa ating mission. Again, thank you Tita Mayang sa lahat ng ating mga kaponi sponsors. Bye-bye.